Whitebeard, kalebel lang sa lakas si Rax di Sebek. Sa latest chapter nga ng manga ni-reveal ni Whitebeard na taglay na pala niya itong Gura-Gura no Mi 44 years ago pa. Meaning yung theory na possible daw na nakain lang ni Whitebeard itong devil fruit niya during God Valley incident na binasura na nga ito kaagad ni Oda. Speaking of Whitebeard, meron nga siyang pagdududa sa galaw ng mga Marines na bakit ang bilis daw nilang matunton yung lokasyon nila. Dito nga siya napatanong kung meron daw kayang nagli-leak ng mga plano nila. So as per Whitebeard nga hinihint niya na merong possible traitor sa grupo nila. At itong topic nga na to pag-uusapan natin sa susunod na video natin. Anyway, sa part nga nila Shiki at Silver Axe na nakita nating parang asot pusa mahahambing nga natin itong ganitong relasyon kila Sanji at Zoro, yung ayaw sa isa't isa pero magkagrupo naman. Kumbaga away bata lang yung ipinapakita. Ang pagkakaiba lang siguro na itong sila Shiki at Silver Axe mas extreme yung pag-atake nila sa isa't isa. Nakita naman natin na may intent talaga si Shiki na patayin itong si Silver Axe, unlike kila Sanji at Zoro na tamang harutan lang. Bali sa panel nga na to nabanggit ni Kaido yung pagkakaroon niya ng interes sa isang devil fruit powers. Nagsiselos nga daw siya kay Whitebeard sa kakayanan ng devil fruit neto. At binigyan naman siya ng payo ni Whitebeard na pag-isipan nga daw mabuti ni Kaido kung ano yung kakainin netong devil fruit, since ito na nga daw ang magiging powers niya sa buong buhay niya. Alam naman nating lahat na during God Valley incident dito palang makukuha ni Kaido itong devil fruit niya. Specifically nga itong inagaw ni Big Mom sa kamay ni Ivankov. At as per Big Mom ito nga daw yung rason kung bakit nakaligtas si Kaido sa mismong God Valley incident. Kagagawan daw ito ng devil fruit na Azure Dragon. So malinaw nga na ine-emphasize ng narrator sa chapter na to na itong era daw na to, which is approximately 44 years ago kung kailan kumpleto na itong Rax Pirates. Ito nga daw yung era ni Rax di Sebek. Tahasan ngang sinabi na although present pa daw itong si Goldie Roger sa era na to, si Sebek pa nga rin daw ang mas angat sa kanilang dalawa. Bali ganito nga kalala itong karakter ni Sebek. Para sa akin nga yung karakter niya parang pinagsamang Blackbeard at Monkey D. Dragon. Blackbeard dahil sa kasamaan at Dragon dahil sa intensyon na pabagsakin ang world government. Kumbaga kung si Dragon direct to the point lang yung mga aksyon niya na literal na nakatuon lang sa world government, ito namang si Sebek all around. Nanggugulo nga siya sa iba't ibang parte ng mundo. Kasabay neto yung goal niyang pabagsakin ang world government. Kaya naman hindi na nga nakakapagtaka pa kung bakit sa kanya itong era na to. Sa sumunod na panel naman dito na nga yung scene ng pagkompronta ni Harald sa mga Cyberpol agents na sinusubukang bulihin itong allied country niya. Hindi nga lang natin nahimay sa full chapter video natin, pero magigets nga natin kung bakit na-trigger ng malala itong si King Harald sa Cyberpol agent na kausap niya. Kasuntok-suntok naman talaga kasi yung mukha neto. Anyway, habang nagdidiskusyon nga sila patungkol sa potensyal na pagsali ng Elbaf sa world government, wala ngang kaano-ano biglang binarel ng mokong na to yung isang babaeng sibilyan. At as a king, malamang na talagang aaksyon itong si Harald, which is normal na response naman talaga ito ng isang karakter na may mabuting puso. Kumbaga naalala ko nga sa moment na to yung ginawa rin ni Luffy kay St. Charlos during Sabudi Archipelago Arc. Nung time na na-trigger din itong si Luffy at sinuntok niya itong si St. Charlos sa muka. Sumunod dito na nga natin nakita itong bagong gupit na si King Harald. Itong appearance nga niya na to yung kilala nating appearance niya base sa portrait na nakita natin siya. At since bali na nga yung sungay niya sa portrait na to, which is according kay Road ginawa daw niya ito bilang sign ng hindi niya pagtotolerate sa violence, mukhang sa susunod nga na chapter i-reveal na yung moment na to. Yung moment
moment ng pagputol ni Harald sa sungay niya. So bakit ko nasabing malapit na nating makita yung moment na to? Dahil sa last panel nga ng latest chapter nagbigay na ng choices itong 5 elders kay Harald na kung gusto niyang umalyansa ang Elbaf sa world government kinakailangan daw netong patayin yung kaibigan niyang si Rax D. Sebek. Meaning makakakuha na tayo ng desisyon kay Harald sa susunod na chapter. Sa part naman ng scene kung saan sinasabing nag-quit na exactly 42 years ago itong si Shaki sa Kuja Pirates, pinakita ngang pinag-uusapan siya nila Big Mom at Gloriosa. Kung saan makikita natin sa panel na to sila Charlotte Katakuri, Charlotte Oven at Charlotte Daifuku. So bakit magkakasama itong tatlo na to? Dahil sa mga nakalimutan na triplets nga itong tatlo na to. Yes guys, si Katakuri ang pinakamatanda na sinundan ni Daifuku at ang pinakabata itong si Oven. Bali kung 42 years ago nga itong scene na to at currently 48 years old na itong sila Katakuri, ang ibig sabihin lang neto 6 years old na nung time na to sila Katakuri. May mga muwang na nga sila at pwede ngang at some point nakapick up sila ng mga atake sa mga miyembro ng Rax Pirates. Kumbaga similar kay Shanks kung paano niya na-pick up yung ataking kamusari sa captain niyang si Roger. Anyway, sa part naman ni Shaki na bigla na lang nag-quit sa Kuja Pirates, nakakatuwa nga itong explanation niya kung bakit siya maninirahan ng pansamantala sa Hachinosu. Nabanggit nga ni Shaki na although nag-quit na siya as Empress ng Amazon Lily, wala nga daw pakialam dito yung mga Marines since technically nga pirata pa rin naman daw siya. Magi-stay nga siya sa Hachinosu nang sa ganon meron siyang libreng proteksyon sa mga pirata dito. So dahil nga sa alam naman natin kung gaano kalalakas itong mga naninirahan sa Hachinosu, it makes sense lang na dito muna maglalaylo itong si Shaki. Later on nga ipinakita yung bar na ginawa niya bilang pampalipas oras sa Hachinosu. Kung mapapansin nyo guys ganitong nga rin yung design ng bar ni Shaki sa Sabudi Archipelago. Ang pinagkaiba nga lang merong bilog sa itaas itong bar sa Sabudi. Ultimo yung loob nga very similar ng design sa bar na to. Bali itong ganda nga ni Shaki hina-highlights ng mabuti ni Oda. Since pinakita nga kahit itong mga respetadong karakter sa kwento ng One Piece talagang natunaw sa ganda niya. Gaya nila Whitebeard, Sebek, Shiki at iba pa. Sa palagay ko nga this reflects sa karakter ni Sanji. Dahil alam naman natin kung gaano minamak ng mga fans itong si Sanji once na nakakakita siya ng isang magandang babae. Maraming ang nagsasabi na nakaka-cringe daw ito. Pero dahil nga sa merong binigay na example si Oda sa chapter na to kung ano yung possible reason kung bakit ito ginagawa ni Sanji, parang nabago nga neto yung perspective natin sa karakter ni Sanji na yes, nagagandahan sa isang babae itong si Sanji pero hindi naman ibig sabihin neto banu na siyang karakter. Kumbaga mas nakaka-appreciate lang siya ng magagandang babae kesa sa mga kasamahan niya. Anyway, maraming salamat pala sa mga nakamas natin na sumusuporta at bumibili ng iba't ibang items natin sa Shopee. Gaya na lang ng mga stickers, bags, at syempre t-shirts. Sa mga may trip nga ng mga items na nabanggit ko, available pa nga rin ito sa Shopee page natin. Kaya naman kung trip nyo ngang umiscore, ilalagay ko na lang yung link sa comment section sa ibaba. Bale, ayan na nga yung analysis natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1157. Kung may thoughts o may say nga kayo sa chapter na to, malaya kayong i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!